narito ang complete timeline ng The Walking Dead. Simulan na natin. Ang unang season ng The Walking Dead ay nagsisimula sa Deputy Rick Grimes na binaril sa trabaho at nakoma. Pagkagising, natuklasan ni Rick na ang ospital ay inabandona at ang mundo ay nasakop ng mga zombie na tinatawag ng lahat ng mga walker. Habang hinahanap ang kanyang asawa, si Lori at anak, si Carl, Rick ay nakipagkaibigan sa isang lalaking nagngangalang Morgan Jones at sa kanyang anak, si Dwayne. Ipinaliwanag ni Morgan kay Rick ang mga alituntunin ng mga naglalakad, tulad ng kanilang mga ulo na kailangang sirain upang mapatay at kung ikaw ay nakagat ng isang walker, ikaw ay magiging isa. Sa bandang huli, iniwan ni Rick sina Morgan at Dwayne para magtungo sa Atlanta para hanapin ang kanyang pamilya. Sa Atlanta, si Rick ay tinambangan ng isang kawan ng mga naglalakad at iniligtas ng isang lalaking nagngangalang Glenn. Si Glenn ay nasa isang scavenging mission sa lungsod upang ibalik ang mga supply sa isang grupo ng mga nakaligtas. Nanyaya niya si Rick na sumama. Ang isa pang miyembro ng scavenging crew ay si Merle, na ang masungit at mapanganib na pag-ugali ay nagpipilit kay Rick na pinusasan siya sa isang tubo. Nang ang mga tauhan ni Rick at Glenn ay nasagasaan ng mga naglalakad, napilitan silang iwanan si Merle. Pagkatapos ay dinala ni Glenn si Rick pabalik sa kanyang kampo ng mga nakaligtas, kung saan kasama ang pinalabas na kapatid ni Merle na si Daryl, ang magkapatid na sina Andrea at Emmy, mabait na may-ari ng na si Dale, the dog. Ang pamilyang Pelletier, na kinabibilangan ng asawang si Carol, mapang-abusong asawang si Ed, at anak na babae, si Sofia. At, labis na ikinagulat ni Rick, ang kanyang matalik na kaibigan na si Shane, ang kanyang asawang si Lori, at ang kanyang anak, Carl. Masaya ang muling pagkikita ni Rick kasama ang kanyang pamilya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa panahon mula noong siya ay nakoma at ipinagpalagay na kamatayan, si Shane at Lori ay nagkaroon ng isang romantikong relasyon at si Shane ay naging isang kahalili na ama kay Carl. Sinira ni Lori ang mga bagay-bagay kay Shane, ngunit nananatiling mataas ang tensyon. Isang pulutong ng mga zombie ang umaatake sa kampo, na ikinamatay ng maraming nakaligtas, kabilang sina Emmy at Ed. Nagpasya si Rick na ang pinakamahusay na desisyon ay pangunahan ang buong grupo sa pasilidad ng CIA sa Atlanta. Pagdating nila ay nakita nila itong ganap na inabandona bukod sa isang nakaligtas. Air Edwin Jenner. Ipinaliwanag ni Air Jenner ang higit pa tungkol sa mga naglalakad, na walang pag-asa para sa isang lunas. At lahat ng tao sa mundo ay nahawaan na ng zombie virus. At magiging isang naglalakad sa kanilang kamatayan. Sa paghahanap ng walang saysay na kaligtasan, gusto ni Jenner na pasabugin ang CIA sa lahat ng tao sa loob. Tinulungan ni Rick ang kanyang grupo na makatakas habang sumasabog ang gusali ng CIA na ikinamatay ni Jenner. Sa Season 2 ng Walking Dead, pinangunahan ni Rick ang kanyang grupo ng mga nakaligtas upang maghanap ng permanenteng tahanan. Sa kanilang paglalakbay, nawawala ang anak ni Carol na si Sofia. Habang hinahanap si Sofia sa kakahuyan, aksidenteng nabaril si Carl ng isang mangangaso. Ang mangangaso, Otis, tinulungan si Rick na isugod si Carl sa farmstead ni Herschel Green, isang veterinaryo. Sina Shane at Otis ay pumunta sa isang misyon upang tipunin ang mga medical na supply na kailangan upang iligtas ang buhay ni Carl. Ngunit sa daan ay nalulula sa isang kawan ng mga naglalakad. Binaril ni Shane si Otis sa binti para umalis bilang distraction sa mga naglalakad para makatakas siya dala ang mga gamit. Nagsinungaling si Shane sa iba na kusang isinakripisyo ni Otis ang kanyang sarili, at ginamit ni Herschel ang mga supply para iligtas ang buhay ni Carl. Samantala, ang iba pang mga nakaligtas ay nagsimulang magparamdam sa kanilang sarili sa bukid ni Herschel, at sinimulang patibayin ang kanyang mga bakod upang ilayo ang mga naglalakad. Nag-aalangan si Herschel na payagan itong malaking grupo ng mga estranghero na manatili sa kanyang bukid kasama ang kanyang pamilya. Ngunit atubiling sumasang-ayon kung susundin nila ang kanyang mga alituntunin. Nagsimulang maging komportable si Daryl sa kanyang bagong nahanap na pamilya. At bumuo ng isang mahigpit na pagkakaibigan kay Carol. Natuklasan ni Lori na siya ay buntis, ngunit hindi sigurado kung ang ama ay si Rick o Shane, na lumikha ng higit pang tensyon sa relasyon ng dating matalik na kaibigan. Si Glenn ay bumuo ng isang pag-ibigan sa anak na babae ni Herschel, si Maggie, na dapat nilang ilihim sa kanyang ama. Nang matuklasan ni Glenn na nagtago si Herschel ng isang kamalig na puno ng mga naglalakad sa kanyang ari-arian, ipinaliwanag ni Herschel na silang lahat ay kanyang pamilya at umaasa siyang mailigtas niya silang lahat sa pamamagitan ng paghahanap ng lunas. Bagamat ikinagagalit nito si Rick, pinagalitan nito ang lalong hindi napigilang si Shane, na nagbubukas ng mga pintuan ng kamalig upang palabasin ang mga naglalakad. Isa-isang pinapatay ni Shane at ng iba pang grupo ang mga naglalakad, kasama ang huling walker na lumabas mula sa kamalig, si Sofia. Si Herschel ay nabalisa sa mga kaganapan sa kanyang sakahan at nagre-retreat sa isang kalapit na bar ng bayan upang uminom.
Hinanap siya ni Rick at Glenn at kinumbinsi siya na huminto sa pag-inom at bumalik sa bahay, ngunit pagkatapos ay inatake sila ng isang grupo ng mga marahas na estranghero. Habang tumataka sina Rick, Herschel, at Glenn, isa sa mga estranghero, Randall ay nasugatan. Ayokong iwanan ang lalaki para patayin ng mga naglalakad. Dinala ni Rick si Randall pabalik sa bukid. Ang mga bagay ay mabilis na nagulo sa kung ano ang gagawin kay Randall. Ang grupo ng estranghero ay marahas at hahanapin siya. Inilalagay sa panganib ang lahat sa bukid. Ngunit kung hahayaan nilang umalis si Randall, maaari pa rin niyang akayin sila pabalik sa bukid. Naninindigan si Shane na kailangang mamatay si Randall, ngunit sinubukan ng mabait na Dele na pakalmahin ang lahat. Nang kalaunan ay pinatay si Dele ng isang walker, napagpasyahan ni Rick na parangalan ang buhay ni Dele sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Randall. Sa kasamaang palad, kinukuha ni Shane ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Palihim na pinalabas si Randall sa bukid para patayin siya sa kakahuyan. Nang matuklasan ni Rick ang gawang ito, hinarap niya si Shane. Pagkatapos ay hinawakan ni Shane si Rick at tinutukan ng baril, kumbinsido ang kanyang matalik na kaibigan na hindi makakagawa ng mahihirap na desisyon na kinakailangan upang mapanatili ang kanilang grupo. Napilitan si Rick na saksakin si Shane, pinatay siya. Nang muling nabuhay si Shane bilang isang walker, napilitan ang batang si Carl na barilin siya sa ulo para iligtas ang buhay ni Rick. Ang tunog ng putok ng baril ay umaakit sa isang kawan ng mga zombie sa bukid, at ang mga nakaligtas ay napilitang tumakas. Marami sa mga miyembro ng pamilya ni Herschel ang napatay, ngunit siya at ang kanyang mga anak na babae na sina Maggie at Beth ay nakatakas kasama ang grupo ni Rick. Sa panahon ng kaguluhan, si Andrea ay nahiwalay sa iba, ngunit iniligtas mula sa kawan ng mga zombie ng isang misteryosong babaeng nakahood na nagngangalang Michonne na may hawak na nakamamatay na katana. Alam mo, ang mga nakaligtas sa zombie apocalypse ay maaaring gumamit ng maraming tulong sa muling paglalagay ng lupa. At sa kabutihang palad ang sponsor ng video na ito na sina Adan at Eva ay may perpektong pag-ayos. Si Adam at Eve ay ang paboritong tindahan ng pang-adulto ng Amerika at mahigit 50 taon na sila sa negosyo. Sa panahong iyon, nasiyahan nila ang higit sa 20 milyong mga customer. Mayroon silang ganap na maingat na pagpapadala at 170 araw na walang abala na patakaran sa pagbabalik at 20% ng kanilang kita ay napupunta sa paglaban sa pagkalat ng Lee sa buong mundo. Kaya magtungo sa adamandev.com at gamitin ang promo code RECAP sa pag-checkout para sa 50% diskwento sa isang item kasama ang libreng pagpapadala. Salamat muli kina Adan at Eva sa pag-sponsor ng video na ito. Ngayon bumalik tayo sa recap. Sa Season 3 ng The Walking Dead, lumipas ang 8 buwan at nagpasya ang grupo ni Rick na itayo ang kanilang bagong tahanan sa isang abandonadong kulungan. Habang nililinis ang bilangguan ng mga naglalakad, si Herschel ay nakagat sa paa, bagaman matapos itong putulin upang ihinto ang impeksyon, ang kanyang buhay ay nailigtas. Kapag tumunog ang alarma sa bilangguan, magsisimulang dumagsa ang mga naglalakad na nagiging sanhi ng kaguluhan sa loob ng mga pader ng bilangguan. Isinakripisyo ni Dog ang sarili para iligtas si Carol. Habang sina Lori, Maggie, at Carl ay nakakulong sa isang boiler room ng mga anak si Lori. Napilitan si Maggie na magsagawa ng C-section kay Lori para maipanganak ang sanggol. Ngunit namatay si Lori sa proseso. Napilitan si Carl na barilin sa ulo ang kanyang ina upang maiwasan itong muling mabuhay bilang isang walker. Habang inalis ang mga naglalakad at muling nagkukumpulan ang mga nakaligtas, nalungkot si Rick nang malaman ang pagkamatay ni Lori at pinangalanan ang kanilang bagong anak na babae na Judith. Isa pang grupo ng mga estranghero. Sa paunguna ng magkapatid na Tyrese at Sasha, nadiskubre din ang kulungan at pinahihintulutang manatili para sumali sa grupo ni Rick. Para sa isang oras, mayroong aktwal na kapayapaan sa bilangguan, at si Glenn ay nagmungkahi kay Maggie. Samantala, natuklasan nina Andrea at Michonne ang lubhang nakuputa ang bayan ng Woodbury. Pinamumunuan ng isang lalaking kilala bilang gobernador. Malaki ang hinala ni Michonne sa pinunong ito. Ngunit mabilis na napagtagumpayan si Andrea sa kanyang alindog. Nakatira rin sa Woodbury si Merle, na nakaligtas sa pagkakaposa sa isang walker attack sa pamamagitan ng pagputol ng sariling kamay. Habang sinisimulan ni Michonne na imbestigahan ang gobernador, natuklasan niya na si Merle ay naatasang magdala ng mga naglalakad sa bayan ng buhay para sa isang residenteng nagngangalang Milton upang mag-eksperimento. Ang ibang mga walker ay ginagamit para sa mga pampublikong labanan ng gladiator bilang libangan para sa mga residente ng Woodbury. Naiinis sa kanyang natuklasan. Nagpasya si Michonne na umalis sa Woodbury, ngunit pinili ni Andrea na manatili sa likuran. Habang naghahanap ng bagong tahanan, nasaksihan ni Michonne na nakuha ni Merle sina Glenn at Maggie na naghahanap ng mga gamit para sa sanggol. Pagkatapos ay natagpuan ni Michonne ang bilangguan, at inalertuhan si Rick tungkol sa paghuli ni Maggie at Glenn. Sinamahan ni Rick at Daryl si Michonne sa Woodbury, kung saan iniligtas nila sina Glenn at Maggie. Habang naroon, inaway ni Michonne ang gobernador at sinaksak siya sa mata.
Habang nakatakas ang grupo, nabigla si Daryl nang matuklasan na buhay pa ang kanyang kapatid at nagpasya si Merle na iwan si Woodbury sa kanila. Pagkatapos ay nagpasya ang gobernador na magdeklara ng all-out war laban sa grupo ni Rick sa bilangguan. Habang walang kabuluhang sinusubukan ni Andrea na makipagpayapaan sa pagitan ng dalawang grupo, ang magkabilang panig ay naghahanda para sa labanan. Naglakbay sina Rick, Carl, at Michonne sa bayan ni Rick para mag-imbak ng mga armas, kung saan sila tumakbo sa Morgan. Sa oras na huling nakita siya ni Rick, namatay si Dwayne at si Morgan ay hindi na napigilan ng kanyang kalungkutan. Sinubukan ni Rick na kumbinsihin si Morgan na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya. Nang malaman ni Andrea na ang kapayapaan ay hindi isang opsyon at ang gobernador ay nagpaplano na patayin ang lahat sa bilangguan, sinubukan ni Andrea na tumakas kay Woodbury upang bigyan ng babala ang kanyang mga dating kaalyado. Kinuha ng gobernador si Andrea at ikinulong siya sa isang silid kasama si Milton, na kanyang napatay na sinaksak, kaya ilang sandali na lamang bago siya muling nabuhay bilang isang walker. Samantala, si Rick ay nag-aatubili na dumating sa konklusyon na maaari nilang ibigay si Michonne sa gobernador upang maiwasan ang anumang karagdagang karahasan at mga gawain kay Merle sa paghahatid sa kanya sa Woodbury. Merle, nang makita ang positibong pagbabago ng grupo kay Daryl, ay may pagbabago ng puso at pinahintulutan si Michonne na makatakas. Sa halip, isinakripisyo ni Merle ang kanyang sarili upang manguna sa isang walker horde laban sa mga tauhan ng gobernador na pumatay sa marami sa kanila. Sa pagtatapos ng season, sinalakay ng gobernador at ng kanyang hukbo ang bilangguan. Ang grupo ni Rick ay lumaban at tinalo ang kanilang mga kaaway. Pinipilit ang gobernador at ang mga labi ng kanyang hukbo na tumakas. Nang tumanggi ang mga nakaligtas na miyembro ng hukbong Woodbury na ipagpatuloy ang laban, pinatay silang lahat ng walang sabit na gobernador. Nang matalo ang gobernador, si Rick at ang kanyang mga kaalyado ay nagtungo sa Woodbury kung saan natuklasan nila na si Andrea ay kinagat ni Milton. Maluha-luha siyang nagpaalam sa mga dati niyang kaibigan bago nagpakamatay para maiwasang maging walker. Sa Season 4 ng The Walking Dead, ang mga nakaligtas sa bilangguan, ngayon kasama na ang mga labi ng Woodbury, ay namumuhay ng mapayapa sa loob ng maraming buwan. Kapag ang isang nakamamatay na trangkaso ay nagsimulang kumalat sa buong mga nakaligtas, pinapatay ni Carol ang ilan sa mga may sakit at sinunog ang kanilang mga katawan upang pigilan ang pagkalat ng sakit. Si Carol ay naging mas malakas ang loob at pragmatic mula nang mamatay ang kanyang asawa at anak na babae. Ngunit sa kabila ng pag-unawa ni Rick sa kanyang iniisip, pinilit pa rin niyang itaboy siya sa bilangguan. Samantala, nakilala ng natalong gobernador ang pamilya Chandler, Tara, Lily, at anak ni Lily, Meghan. Itinago ng gobernador ang kanyang nakaraan mula sa pamilya at bumuo ng isang relasyon kay Lily. Nang tumakbo ang gobernador sa kanyang matandang kanang kamay na si Martinez, natuklasan niya na si Martinez ay nagtipo ng kanyang sariling tapat na hukbo at arsenal. Pagkatapos ay pinatay ng gobernador si Martinez at pinamunuan ang kanyang bagong hukbo patungo sa bilangguan sa pag-asang kunin ito upang makakuha ng ligtas na tahanan para sa mga Chandler. Sa labas ng kulungan, nahuli ng gobernador sina Michonne at Herschel na nagbabanta sa kanilang buhay kung hindi alisin ni Rick ang bilangguan. Nang si Rick sa halip ay nag-aalok ng coexistence, pinatay ng gobernador si Herschel at inutusan ang kanyang hukbo na salakayin ang mga pintuan ng bilangguan. Isang buong digmaan ang sumiklab sa pagitan ni Rick at ng mga hukbo ng gobernador at ang mga naglalakad ay nagsimulang magbuhos sa bilangguan. Sa kaguluhan, nakagat si Meghan ng isang walker at napilitang ibaba siya ng gobernador. Habang si Rick at ang gobernador ay pumasok sa isang away, sinaksak ni Michonne ang gobernador na ikinasugat ng kanyang kamatayan. Si Lily, nabalisa sa sakit na idinulot ng gobernador sa kanyang pamilya, ay pinatay siya bago siya lamunin ng mga naglalakad. Ang mga nakaligtas mula sa bilangguan ay napilitang iwanan ang kanilang tahanan at hiwalay sa isa't isa. Ang magkakaibang grupo ay nagsimulang makakita ng mga palatandaan na humahantong sa isang dapat na santuwaryo na kilala bilang Terminus. Sa kanilang magkahiwalay na paglalakbay patungong Terminus, napilitan si Carol na patayin ang isang batang babae na pumatay sa sarili niyang kapatid sa pag-asang gawin siyang zombie. Si Beth ay inagaw ng mga misteryosong estranghero. At si Glenn ay naglalakbay kasama si Tara Chambers bago nabangga ang dating sundalong si Abraham Ford at ang kanyang kasintahang si Rosita Espinosa, na nag-escort sa scientist na si Eugene Porter sa Washington, EA para maghatid ng dapat na lunas sa Walker outbreak. Habang patapos na ang season, narating nina Rick, Carl, Michonne, at Daryl ang Terminus, kung saan sila ay mainit na sinalubong ng pinuno nito na si Gareth at hiniling na ibigay ang kanilang mga armas. Mabilis na napagtanto ni Rick na may nangyari sa Terminus bago sila hawakan ng baril at ikinulong sa loob ng isang tren kung saan natuklasan nila na lahat ng iba pa nilang kaalyado, maliban kina Carol at Tyrese, ay nahuli rin.
Ngunit hindi nag-alala si Rick tungkol sa pinakahuling problema ng kanyang grupo dahil nakipagtalo lang si Terminus sa mga maling tao. Sa Season 5 ng The Walking Dead, tumulong sina Carol at Tyrese na iligtas ang kanilang mga kaibigan mula sa Terminus na mga kanibal pala. Sa kanilang pagtakas, ang grupo ni Rick ay kasama ni Padre Gabriel. Nakasalukuyang nakararanas ng krisis ng pananampalataya matapos ikulong ang kanyang kongregasyon sa labas ng kanyang simbahan na humahantong sa kanilang lahat ay kinakain ng mga naglalakad. Sa bandang huli, hinarap at pinatay ni Rick ang pinuno ng Terminus na si Garrett. Nagpa siya sina Abraham, Rosita, Glenn, Maggie, at Tara na ipagpatuloy ang pag-escort kay Eugene sa Washington. Habang si Rick at ang iba ay nanatili sa likod para hanapin ang kinidnap na si Beth. Sa kanilang paglalakbay sa EC, ipinagtapat ni Eugene sa grupo na nagsinungaling siya tungkol sa pagiging isang siyentipiko at alam ang lunas upang kumbinsihin ang mas malalakas na tao na protektahan siya. Natuklasan ang grupo ni Rick na si Beth ay kinidnap ng isang grupo ng mga nakaligtas na pumalit sa isang inabandonang ospital. Kinukuha ni Rick ang mga miyembro ng grupo ng ospital para ipagpalit kay Beth. Ngunit sa palitan, sinaksak ni Beth ang pinuno ng ospital na si Dawn. Biglang binaril ni Dawn si Beth. Pag-udyo kay Daryl na patayin si Dawn, ang grupo ni Rick ay umalis sa ospital, nawasak. Sa kabila ng kasinungalingan ni Eugene na nalantad, nagpa siya ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa EC. Sa daan, lumalaki ang tensyon at pagkapagod habang unti-unti silang naubusan ng pagkain at tubig. Kapag ang Tyrese ay nakagat ng isang walker at namatay, ang espiritu ng grupo ay lalong nabasa. Sa bandang huli, ang grupo ay nilapitan ng isang estranghero na nagngangalang Aaron na naghatid sa kanila ng pagkain at tubig at ipinaliwanag na siya ay mula sa isang pader na ligtas na zona na kilala bilang Alexandria. Ang kanyang komunidad ay may pagkain, tubig, at maging mga bahay na may kuryente at tubig. Sa kabila ng pangamba ni Rick na ang Alexandria ay isa pang Woodbury o Terminus, ang grupo ay nag-aalangan na sumama kay Aaron. Sa Alexandria, nakilala ng grupo ang pinuno ng komunidad, si Diana Monroe, at napilitang ibigay ang lahat ng kanilang mga armas. Sa kabila ng mga hinala ni Rick, eksaktong si Alexandria ang ipinangako ni Aaron. Ang komunidad ay napakaligtas at ligtas sa katunayan. Nakaramihan sa mga residente nito ay ganap na walang kamalayan at walang kasanayan sa pakikitungo sa mga naglalakad. Ang mga miyembro ng grupo ni Rick ay nagsimulang manirahan sa kanilang bagong tahanan. Kabilang si Carl na nagsimulang makipag-date sa teenage na residente ng Alexandria na si Emmy. Sa kasamaang palad, si Rick ay patuloy na nakaramdam ng paranoid at tinatalakay sa parehong nag-aalinlangan na sina Daryl at Carol ng mga paraan na maaari nilang sakupin ang Alexandria kung sakaling magkagulo ang mga bagay-bagay. Samantala, sinimula ni Daryl na samahan si Aaron sa kanyang mga misyon sa pagmamanman at ang dalawa ay tumakbo sa Morgan na sinusundan ang isang mapa na iniwan sa kanya ni Rick upang muling makasama ang kanyang dating kaibigan. Nang matuklasan ni Rick na ang suryo ng bayan, si Pete, ay inaabuso ang kanyang asawa, si Jesse, at mga anak. Sina Ron at Sam, pumunta si Rick kay Diana para kumilos. Nag-aatubili si Diana na parusahan si Pete dahil ang kanyang mga kasanayan bilang isang surgeon ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Kinuha ni Rick ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pagharap kay Pete at sa pakikipaglaban sa publiko, inutusan ni Diana si Rick na tumayo. Ngunit sa halip ay inilabas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa karamihan ng mga Alexandrians. Ranting na sila ay masyadong mahina at kampante upang mabuhay. Napagtatanto na si Rick ay naging isang antagonist na nagbanta sa lahat ng lugar ng kanyang mga kaalyado sa Alexandria. Napilitan si Michonne na patumbahin siya. Habang tinutukoy ng isang konseho kung si Rick ay dapat na ipatapon mula sa Alexandria. Isang galit at lasing na si Pete ang humarap kay Rick gamit ang katana ni Michonne. Sinubukan ng asawa ni Diana na si Reg na pakalmahin si Pete. Ngunit sa proseso ay hindi sinasadyang napatay siya ni Pete. Nabalisa sa pagkamatay ni Reg. Sa wakas ay binigyan ni Diana ng pahintulot si Rick na i-execute si Pete nang dumating sina Daryl at Aaron kasama si Morgan. Sa Season 6 ng The Walking Dead, tinulungan ng isa ngayon na malazen na Morgan ang kanyang matandang kaibigan na si Rick na mapagtanto na ang kanyang matitigas na kasanayan sa kaligtasan ay kailangang mapahina ngayong naninirahan sila sa isang mapayapang komunidad. Habang nagsasaayos si Rick sa isang semi-normal na buhay, nagkakaroon siya ng romantikong relasyon kay Jesse. Samantala, natuklasan ni Maggie na buntis siya sa anak ni Glenn. Sa kasamaang palad, ang gulo ay nakatago sa labas ng mga pader ng Alexandria. Una, isang kontrabida na grupo ng mga nakaligtas na pinangalan ng pag-atake ng Wolves, na pinangunahan ni Carol ang singil sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay lumalapit ang napakalaking kawan ng mga naglalakad. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na ilihis ang kawan, ang mga pader ng Alexandria ay mabilis na napapaligiran ng mga walker na namamahala sa paglabag sa mga depensa ng komunidad.
Habang sinasalakay ng mga naglalakad ang Alexandria, ang mga mamamayan sa loob ay mabilis na nalulula ng walang pagkakataong lumaban. Matapos makagat ng Walker, isinakripisyo ni Diana ang kanyang sarili para bumili ng oras para makatakas ang iba. Tinatakpan ni Rick ang kanyang grupo sa dugo at lakas ng loob ng isang Walker upang tulungan silang makisama at lumipat sa iba pang mga Walker na hindi natukoy. Magkahawak kamay na naglalakad sa Walker herd. Ang batang Sam ay nagsimulang matakot na umaakit sa mga naglalakad sa kanya. Habang siya ay nilalamon ng mga naglalakad, tumanggi ang kanyang ina na si Jessie na iwan siya at dinagsa din siya ng mga undead. Dahil sa pagkamatay ni Jessie kay Carl, napilitan si Rick na putulin ang braso ng kanyang bagong kasintahan para iligtas ang kanyang anak. Bilang tugon, hinawakan ng nabubuhay na anak ni Jessie na si Ron si Rick habang tinutukan ng baril. Pinatay ni Michonne si Ron, ngunit sa proseso, pumutok ang baril ni Ron, binaril si Carl sa mata. Nagawa ni Rick na magbigay ng nakaka-inspire na talumpati para irali ang mga nakaligtas na Alexandrians, habang si Daryl naman ang nangunguna sa isang team para makuha ang atensyon ng mga Walker. At kasama niyan, ang mga Alexandrians ay magagawang lumaban sa buong gabi at pumatay sa bawat solong naglalakad. Pagkalipas ng 2 buwan, pinamunuan ni Rick ang Alexandria at nagsimula ng isang pag-ibigan kay Michonne, na nagsasagawa ng isang makainang papel kina Carl at Judith. Pagkatapos ay nakilala ni Rick at Daryl si Jesus, na nagpakilala sa kanila sa isa pang komunidad na kilala bilang Hilltop, na pinamumunuan ng Squirrely na si Gregory. Ipinaliwanag ni Jesus na isang lalaking nagngangalang Negan ang pinuno ng isang kontrabida na grupo na kilala bilang mga tagapagligtas na nangikil ng mga supply mula sa bundok sa ilalim ng banta ng pag-atake. Si Daryl ay mayroon in kasama ang mga nakatakas na saviors Dwight at Sherry na nagnakaw ng kanyang motorsiklo at crossbow, upang makatulong na palakasin ang mga supply na nawala sa panahon ng pag-atake ng Walker. Nakipagkasundo si Maggie kay Gregory na patayin si Negan at pigilan ang mga saviors kapalit ng kalahati ng mga supply ng Hilltop. Ang grupo ni Rick ay nagsimulang manghuli ng mga tagapagligtas at katayin sila sa kanilang iba't ibang compound. Habang tumatakbo, nagsimulang makaranas ng pananakit ng pagbubuntis si Maggie at tinangka ng grupo na isugod siya sa Hilltop para sa medical na atensyon. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ng grupo na ang lahat ng mga ruta ay hinarangan ng mga tagapagligtas na pinipilit ang grupo ni Rick sa isang bitag ng tagapagligtas. Habang kinukuha ng mga tagapagligtas ang lahat at hinawakan sila sa tutok ng baril, sa wakas ay ipinakita ni Negan ang kanyang sarili. Hawak ang isang barbed wire covered baseball bat na binansagan niyang Lucille. Ipinaliwanag ni Negan na kailangan ng isang tao sa grupo ni Rick na mamatay bilang paghihiganti para sa pagpatay sa hindi mabilang na mga saviors. Sa Season 7 ng The Walking Dead, iginiit ni Negan ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng brutal na pambubugbog kay Abraham at Glenn hanggang sa mamatay. Ipinaliwanag ni Negan na si Alexandria ay nagtrabaho para sa mga tagapagligtas ngayon. At upang matiyak ang kanilang karagdagang pagtutulungan, dinala niya si Daryl na bihag pabalik sa tahanan ng mga tagapagligtas, kilala bilang Sanctuary. Habang nakakulong, higit pang natututo si Daryl tungkol sa panloob na gawain ng mga tagapagligtas, kung saan ang mga hindi sundalo ay pinilit na gumawa ng trabaho upang makakuha ng mga panustos o kaginhawahan. Ang Negan ay kumukuha din ng maraming asawa, kadalasan sa pamamagitan ng puwersa. Natuklasan din ni Daryl na bumalik sina Dwight at Sherry sa Sanctuary, kung saan napilitan si Sherry na maging isa sa mga asawa ni Negan. At si Dwight na nasunog ang kalahati ng kanyang mukha bilang parusa sa kanyang pagtatangka sa pagtakas. Sa panahon mula noong huling nakita ni Daryl si Dwight, nakuha niya ang tiwala ni Negan at naging isa sa kanyang nangungunang tenyente. Sa tabi ni Simon, sa kalaunan, tinulungan ni Sherry si Daryl na makatakas bago umalis upang sundan ang sarili niyang landas. Sa kanyang unang pagbisita sa Alexandria, kinumpiska ng Negan ang lahat ng kanilang mga armas at karamihan sa kanilang mga gamot. Tinanggap ni Rick ang pagkatalo at hinikayat ang kanyang komunidad na sundin ang mga utos ng mga tagapagligtas. Marami sa komunidad ang tumanggi sa ideyang ito, kabilang si Rosita, na nagsimula ng isang relasyon sa anak ni Diana, Spencer, at inatasan si Eugene sa paggawa ng mga live na bala. Nang bumalik si Negan at pinatay si Spencer, gumamit si Rosita ng bala na ginawa ni Eugene at ng smuggled na baril para barilin si Negan. Ngunit sa halip ay sinaktan si Lucille. Bilang pagganti, pinatay ni Negan ang isa pang Alexandrian at kinuha si Eugene na hostage. Mabilis na sumuko si Eugene sa otoridad ni Negan at ginamit ang kanyang isip. Nakuha ang kanyang sarili ng isang lugar sa gitna ng pinakapinagkakatiwalaang konseho ng Negan. Pagkatapos ng isang masiglang usapan mula kay Michonne, sa wakas ay naudyukan si Rick na lumaban sa mga tagapagligtas. Ang Alexandria ay bumubuo ng isang alyansa sa Hilltop at isa pang komunidad na kilala bilang Kaharian, na pinilit ding maging alipin ng mga tagapagligtas.
Ang kaharian ay pinamumunuan ng sirasirang Haring Ezekiel, na may alagang tigre, si Shiva, at agad na interesado kay Carol. Sa kabila ng kanyang maraming reserbasyon at pagbabantay, sa huli ay nanalo si Ezekiel sa kanya at nagkaroon sila ng pagmamahalan. Ang Alexandria ay binibigyan din ng mga baril ng komunidad na Oceanside, na pinatay ng mga tagapagligtas ang lahat ng kanilang mga tauhan. Pagkatapos ay nakipag-alyansa si Rick sa isang grupo na kilala bilang mga Scavengers, pinangunahan ng mahiwagang Jadis. At ang huling bahagi ng alyansa ni Rick ay si Dwight, na nag-aalok na kumilos bilang isang dobleng ahente upang tumulong sa pagbagsak ng Negan mula sa loob. Habang naghahanda ang alyansa ng mga komunidad ni Rick na makipagdigma sa mga tagapagligtas, ilang tao ang naiinip at nagtatangkang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay. Pumasok si Cole sa sanctuary para patayin si Negan. At kahit nabigo siya, humanga si Negan sa katapangan ng binatilyo. Dahil sa pagkagusto sa bata, iniligtas niya ang buhay ni Carl at ibinalik siya sa bahay. Pumapasok din si Sasha sa sanctuary upang patayin si Negan, ngunit nahuli rin ito. Pagdating ng Negan sa Alexandria upang sugpuin ang rebelyon bago ito magsimula, ang mga Scavenger ay bumaling kay Rick at sumusuporta sa mga tagapagligtas. Nag-aalok ang Negan na ipagpalit si Sasha para sa lahat ng mga supply ng Alexandria. Ngunit natuklasan na nagpakamatay si Sasha at naging walker. Ang kaguluhang ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Alexandrian na lumaban sa mga tagapagligtas at mga Scavenger. Nang dumating ang Hilltop at mga sundalo ng kaharian upang sumali sa labanan, napilitang umatras ang hukbo ng Negan. Sa ika-8 season ng The Walking Dead, ang iba't ibang komunidad na kaalyado ni Rick ay naghahanda para sa sukdulang labanan laban sa mga tagapagligtas. Pinatalsik ng mga mamamayan ng Hilltop ang walang gulugod na si Gregory bilang kanilang pinuno pabor kay Maggie, na nagrally sa kanila para lumaban sa paparating na digmaan. Sa maraming iba't ibang labanan laban sa mga tagapagligtas, maraming buhay ang nawala. Ang kasintahan ni Aaron na si Eric ay pinatay sa isang labanan sa pagitan ng mga Alexandrian at ng mga tagapagligtas. Habang marami sa hukbo ng kaharian, kabilang ang tigre na si Shiva, ay pinatay sa isa pang labanan. Ang pinakamalaking pagkawala sa grupo ni Rick ay ang kanyang anak, si Carl, na nakagat ng walker habang dinadala ang isang doktor na nagngangalang si Dick sa Alexandria. Sina Rick at Michonne ay nalulungkot sa pagkamatay ng kanilang anak. Ngunit ang kanyang walang hanggang pag-asa ay nagbibigay inspirasyon sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang laban. Samantala, maraming tagapagligtas sa ilalim ng utos ni Negan ang nagsimulang mapagod sa kakilakilabot na kalagayan sa sanctuary. Nang masaksihan ang mga kalupitan na ginawa ng matapat na hukbo ng Negan laban sa kanilang mga kaaway, isang grupo ng mga tagapagligtas na pinamumunuan ni Alden ang umalis sa Negan para sumali sa Hilltop. Nang kumbinsihin ni Rick ang mga Scavenger na sa wakas ay buhayin ang mga tagapagligtas, ipinadala ni Negan si Simon upang patayin ang isang Scavenger bilang parusa upang mapanatili ang iba sa linya. Dahil masyadong magaan ang parusa ni Negan, pinatay ni Simon ang bawat Scavenger maliban kay Jadis. Nang malaman ni Negan ang mga aksyon ni Simon, pinatay niya ito. Sa pagtatapos ng season, itinakda ng Negan ang yugto para sa wakas ng mga tagapagligtas na wakasan ng digmaan. Pinamunuan ni Eugene ang isang pabrika ng mga manggagawa upang gumawa ng mga bala para sa hukbo ng tagapagligtas. Nang matuklasan ni Negan na si Dwight ay isang taksil na nagpapaalam kay Rick ng mga plano ng mga tagapagligtas, sinimulan niyang pakainin si Dwight ng maling impormasyon. Ang maling impormasyong ito ay direktang humantong sa hukbo ni Rick sa isang bitag. Habang pinaliligiran ng mga tagapagligtas si Rick at ang kanyang mga kaalyado at nagpaputok, ang lahat ng kanilang mga baril ay nag-backfire dahil sa pagsabotahe ni Eugene sa mga bala. Ang hukbo ni Rick ay lumaban laban sa mga tagapagligtas, tinalo ang kontrabida na hukbo. Habang nag-aaway sina Rick at Negan sa isang labanan hanggang sa kamatayan, si Rick ay nanalo. Hinihiwa ang lalamunan ni Negan. Nagpasya si Rick na payagan si Dick na iligtas ang buhay ni Negan, alam na ito ang gusto ni Carl. Habang nagsisimulang muling itayo ang iba't ibang komunidad pagkatapos ng digmaan, umalis si Morgan ng mag-isa para magkaroon ng panibagong simula, umalis si Dwight sa paghahanap sa kanyang asawa, si Sherry, at naiwang galit si Maggie kay Rick para sa kanyang desisyon na iligtas si Negan, at nangakong maghihiganti para sa pagkamatay ni Glenn. Sa season 9 ng The Walking Dead, 18 buwan na ang lumipas mula nang matalo ang Negan at ang hukbo ng tagapagligtas. Ang mga komunidad ay nagsama-sama at muling itinayo sa panahon ng karamihan sa kapayapaan. Sa nakalipas na 18 buwan, inampon ni Carol at Ezekiel ang teenager na ulilang si Henry, kinuha ni Aaron ang batang si Gracie, isinilang ni Maggie ang anak nila ni Glenn, na pinangalanan niyang Herschel, nagsimulang makipag-date si Gabriel kay Jadis, at si Negan ay nanatiling bilanggo sa Alexandria. Nagsisimulang tumaas ang mga tensyon habang sinusuportahan pa rin ng ilang dating tagapagligtas ang mga pamamaraan ni Negan at nandidiri sa kanilang bagong paraan ng pamumuhay. Ang walang gulugod.
Ang egotistical na si Gregory ay sinubukang patayin si Maggie upang mabawi ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng Hilltop. Kahit na mabilis siyang nahuli ni Maggie at pinatay sa publiko. Sinimula ni Jadis ang pangangalakal ng mga residente sa isang misteryosong bagong grupo gamit ang isang helicopter kapalit ng mga supply. Ang desisyon ni Rick na panatilihing buhay si Negan ay lumilikha din ng mga bali sa mga komunidad dahil gusto ni Maggie na makita siyang patay, tulad ng ginagawa ng mga kababaihan ng Oceanside. Na nagsimulang pumatay sa mga dating tagapagligtas bilang paghihiganti sa mga naunang pagpatay sa mga kalalakihan sa Oceanside. Sa panahon ng pagtatayo upang ayusin ang tulay patungo sa Hilltop. Ang mga tensyon na ito sa pagitan ng mga komunidad ay nauuna. Isang aksidente ang humantong sa braso ni Aaron na kailangang putulin, at ang mapait na tagapagligtas ay nagsimula ng kaguluhan na umaakit sa mga naglalakad sa lugar ng konstruksyon. Sinubukan ni Rick na akayin ang kawan, ngunit itinapon siya mula sa kanyang kabayo at kritikal na ibinaon sa pamamagitan ng isang piraso ng rebar. Lumalabas ang dugo mula sa kanyang sugat. Isinakripisyo ni Rick ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-akit sa kawan sa tulay at pagpapasabog sa kanilang lahat. Habang nagdadalamhati ang lahat ng kaibigan at pamilya ni Rick sa kanyang pagkamatay, nahanap siya ni Jadis na buhay at nakipag-ugnayan sa kanyang mahiwagang kaalyado sa helicopter para kunin sila at iligtas ang buhay ni Rick. Pagkalipas ng 6 na taon, ang iba't ibang komunidad ay nawalan ng ugnayan sa bawat isa. Kahit na sila ay patuloy na lumalaki at muling buin sa kanilang sarili. Patuloy na pinalaki ni Michonne si Judith, na ngayon ay isang adventurous na siyam na taong gulang na nakipagkaibigan sa nakakulong na Negan at Rick E.A. Akare, na nabuntis ni Michonne bago mamatay si Rick. Nabuntis si Rosita sa anak ni Siddiq, kahit na natapos na ang relasyon at nagsimula siyang makipag-date kay Gabriel. Ikinasal si Carol kay Ezekiel, naging reyna ng kaharian, at patuloy na pinalaki ng dalawa ang kanilang ampon. Henry. Si Maggie at ang kanyang anak na si Herschel ay umalis sa mga komunidad upang sumali sa isang naglalakbay na grupo na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Georgie. At si Daryl ay namuhay na mag-isa sa nakalipas na 6 na taon. Bukod sa kanyang aso na pinangalan ng aso, walang katapusang hinahanap ang katawan ng kanyang matandang kaibigan, si Rick. Iniligtas ni Judith ang isang bagong grupo ng mga nakaligtas, kasama sina Magna, Yumiko, Luke, Kelly. At ang bingi na si Connie at ibinalik sila sa Alexandria. Samantala, napatay si Jesus nang bumunot ng kutsilyo ang isang naglalakad at sinaksak siya. Ito pala. Isang bagong kontrabida na grupo ng mga tao na kilala bilang Whisperers ay nagsimulang magsuot ng mga maskara na ginawa mula sa mga mukha ng mga naglalakad upang tulungan silang makisama sa mga undead na kawan. Pinamunuan ni Michonne ang isang koponan na namamahala upang makuha ang isang batang Whisperer na nagngangalang Lydia, na nagkataong anak ng pinuno ng Whisperer, si Alpha. Habang dinadala si Lydia sa Hilltop para tanungin, si Henry ay nagsimulang magkaroon ng romantikong damdamin para sa kanya. Si Lydia ay inabuso ng kanyang ina at ninais na manatili sa normal na umuunlad na mga komunidad sa halip na bumalik upang manirahan kasama ang mga marahas na Whisperers. Samantala, ang kaharian ay nagho-host ng isang napakalaking trade fair sa pagitan ng mga komunidad na inaasahan ni Ezekiel na muling magsasama-sama ang mga fractured na grupo. Sa perya, ang mga pinuno ng iba't ibang komunidad ay nangakong magtutulungan upang talunin ang mga Whisperers. Sa kasamaang palad, si Alpha ay lihim na nakalusot sa perya, kung saan itinanggi niya ang kanyang anak na babae at sinimulang akitin ang mga hindi pinaghihinalaang biktima sa isang bitag. Tulad ni Daryl, Michonne, si Carol at si Yumiko ay umalis sa paghahanap sa kanilang mga nawawalang tao. Sila ay nakaharap ng mga Whisperer. Ipinakita ng Alpha kay Daryl ang isang napakalaking kawan ng Walker na nagbabanta na akayin sila sa iba't ibang mga komunidad kung may tumawid sa teritoryo ng Whisperer. Pag-alis ng grupo ni Daryl, natuklasan nila na gumawa ng hangganan ang Alpha na nagtalaga ng lupain ng Whisperer. Ngunit kung ano ang hangganan na ginawa ng Shocks at devastates lahat. Sa ibabaw ng isang serye ng mga pikes ay ang mga ulo ng mga biktima na inakit ni Alpha mula sa perya, kasama sina Enid, Tara at Henry. Sa pagtatapos ng season, ang mga komunidad na nagdadalamhati pa rin ay tinatamaan ng napakalaking blizzard. Ang mga mamamayan ng kaharian ay napilitang iwanan ang kanilang tahanan at sumilong sa Hilltop. Kasunod ng pagkamatay ni Henry, ang kasal nina Carol at Ezekiel ay gumuho. Humahantong sa kanila sa diborsyo. At habang itinaya ni Negan ang sarili niyang buhay para iligtas si Judith sa panahon ng blizzard. Sa wakas ay nakakuha siya ng ilang paggalang mula kay Michonne. Sa ika-10 season ng The Walking Dead, maraming buwan na ang lumipas mula noong bagyo ng taglamig. At habang iginagalang ng mga komunidad ang hangganang itinakda ng Alpha, wala silang nakitang palatandaan ng mga Whisperers. Lumapit si Daryl kay Connie.
Si Ezekiel ay nahulog sa depresyon pagkatapos ng kanyang diborsyo kay Carol at natuklasan na siya ay may thyroid cancer. At si Eugene ay nagsimula ng isang relasyon sa isang estranghero na nagngangalang Stephanie na sinimulan niyang kausapin sa radyo. Kapag sumiklab ang apoy sa kabubatan, nagpadala si Machon ng isang koponan sa kabila ng hangganan upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Bilang tugon, bumalik si Alpha at humingi ng mas maraming lupain bilang parusa. Habang ang mga komunidad ay nahaharap sa mga paghihirap mula sa mga pag-atake ng walker o mga kakatwang aksidente, ang mga mamamayan ay nagsisimulang matakot na ang mga ito ay sinasadyang pag-atake na ginawa ng mga Whisperers. At sa gayon, marami ang nagsimulang tumutol sa anak ni Alpha. Lydia. Pumasok si Negan upang iligtas siya mula sa mga hindi nararapat na pag-atake at aksidenteng napatay ang isa sa mga umaatake na nagresulta sa kanyang muling pagkakulong. Ngunit lumalabas na tama ang pagkatakot ng mga komunidad sa mga pakana ng Alpha. Bilang isang Whisperer na nagngangalang Dante infiltrates Alexandria at poses bilang isang doktor. Lihim niyang sinimulan ang pagsabotahe sa Alexandria upang lumikha ng paranoia sa mga residente. Nang malaman ni si Dick ang tunay na ugali ni Dante, napilitan si Dante na patayin siya. Sa kalaunan ay nahuli at nabilanggo si Dante, ngunit kinuha ni Gabriel ang hustisya sa kanyang sariling mga kamay at pinatay siya. Nakilala ni Machon ang isang estranghero na nagngangalang Virgil, na nag-aalok na dalhin siya sa isang island naval base para mangalap ng arsenal na magagamit niya laban sa Whisperers. Pagdating sa base, natuklasan ni Machon na si Virgil ay nabaliw pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang pamilya at ikinulong ang kanyang mga dating kakampi. Pinalaya ni Machon ang mga bilanggo at nakipag-usap kay Virgil. Nadinala siya sa isang bangkang pandagat sa tabing dagat kung saan kagulat-gulat na natagpuan ni Machon ang maraming bagay na pag-aari ng kanyang matagal nang nawawalang mahal na si Rick Grimes. Niradyo ni Machon si Judith para ipaalam sa kanya ang posibilidad na buhay pa si Rick. At kinumbinsi ni Judith si Machon na huwag nang umuwi. Ngunit sa halip ay umalis upang hanapin siya. At kaya, umalis si Machon sa isang paglalakbay upang hanapin at iuwi si Rick Grimes. Samantala, kasama ni Eugene sina Ezekiel at Yumiko sa isang misyon upang makilala si Stephanie sa pag-asang makabuo ng isang alyansa sa kanyang komunidad. Sa daan, kasama sila ng sira-sirang loner, si Princess. Maya-maya, nakarating na ang grupo ni Eugene sa kanilang destinasyon. Ngunit sa halip na makilala si Stephanie ay nahuli sila ng isang grupo ng mga sundalong nakabaluti. Carol. Sa pagnanais na kumilos laban sa Whisperers, pinakawalan si Negan sa pag-asang magagawa niya ang hindi niya magagawa. Sumama si Negan sa mga Whisperers. Dahan-dahang nakukuha ang tiwala ng Alpha habang pinaghahampas ang kanyang kanang kamay. Beta. Pagkatapos ay sumali si Negan sa Whisperers sa pag-atake sa Hilltop, sinunog ang buong komunidad sa lupa, na iniwan ang Alexandria bilang huling komunidad na nakatayo. Kasunod ng tagumpay ng Whisperer, sa wakas ay nakuha ni Negan si Alpha na mag-isa at ginamit ang pagkakataong patayin siya at putulin ang kanyang ulo. Sa kasamaang palad, si Beta ay nabubuhay pa, at ang napakalaking kontrabida ay nagrally sa natitirang mga Whisperer upang manguna sa isang walker head patungo sa mga nabubuhay na Alexandrian. Si Maggie, na nakatanggap ng liham mula kay Carol na humihingi ng tulong, ay bumalik sa tamang oras upang tumulong na iligtas ang kanyang mga kaibigan mula sa tiyak na kamatayan. Pinamunuan ni Daryl ang kanyang sariling grupo upang makalusot sa kawan at ilabas ang mga Whisperer. Matapos masugatan ni Daryl si Beta, ang kontrabida ay nilalamon ng mga naglalakad, at pinamunuan ni na Carol at Lydia ang natitirang kawan sa gilid ng bangin, kaya sa wakas ay natapos ang salungatan sa Whisperers. Sa ika-11 season ng The Walking Dead, ang mga nakaligtas mula sa Hilltop at ang kaharian ay lumipat na lahat sa Alexandria, na lubhang kulang sa pagkain. Habang pinamumunuan ni Maggie ang isang grupo upang maghanap ng mga supply, inatake sila ng isang bagong kontrabida na grupo na kilala bilang Reapers. Isang maliit ngunit may mataas na kasanayang malakultong komunidad na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Pope. Nahuli si Daryl ng Reapers, kung saan nalaman niyang miyembro ang dating kasintahang si Lee. Sina Daryl at Lee ay nagkita at nagsimula ng isang relasyon sa loob ng 6 na taon na si Daryl ay nanirahan sa pag-iisa pagkatapos ng pagkamatay ni Rick. Nang tumanggi si Daryl na sumuko sa kanyang pag-asa na mahanap si Rick, iniwan siya ni Lee. Nag-aatubili na humingi ng tulong si Maggie kay Negan upang talunin ang mga Reaper. Sinimulan ni Negan ang paggawa ng mga panlakad na maskara ng balat. Tulad ng mga Whisperers, kaya ang grupo ni Maggie ay maaaring makalusot sa isang kawan ng mga Walker at dalhin sila sa base ng Reaper. Habang nagsisimulang mamatay ang mga Reaper, nabigla si Lee sa tila kawalan ng pag-aalala ni Pope. Napagtatanto na ang kanyang pinuno ay hindi talaga nasa puso ang pinakamahusay na interes ng grupo, pinatay ni Lee si Pope.
Pagkatapos ay tinanggihan ni Lee ang alok ni Daryl na sumali sa Alexandria, at patuloy na nangunguna sa Reapers sa kanilang pakikipaglaban sa Alexandria. Ang mga Reaper ay kalaunan ay natalo at sumuko. Ngunit pinatay silang lahat ni McGee maliban kay Lee, na pinayagan ni Daryl na makatakas. Kasunod ng tagumpay ng Alexandria, nagpa siya si Negan na lumabas ng mag-isa, na pagtanto na hindi talaga siya malugod na tatanggapin dahil sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Samantala, sina Eugene, Yumiko, Ezekiel, at Prinsesa ay dinala ng mga nakabaluti na sundalo sa malaki at maunlad na Commonwealth na pinamumunuan ni Gobernador Pamela Milton na tahanan ng higit sa 50,000 na kaligtas. Matapos tanungin ni Mercer, ang general ng Commonwealth Army, pinapayagang manatili ang grupo. Habang nasa Commonwealth, mahimalang muling nakipagkita si Yumiko sa kanyang matagal nang nawawalang kapatid na si Tommy, at sa wakas ay ipinakilala si Eugene kay Stephanie. Ang grupo ay ipinakilala din sa Deputy Governor na si Lance Hornsby, na sumama sa kanila pabalik sa Alexandria kasama ang mga sundalo at mga supply para tulungan silang muling magtayo. Bagamat hindi lang ito ang alok na ginawa ni Lance, na nagpaabot din ng pagbati para sa lahat na makasama siya pabalik sa Commonwealth. Sa kabila ng pagtanggi ni McGee na sumali sa Commonwealth, karamihan sa iba pang Alexandrians ay lumipat sa umuunlad na bagong komunidad na sa maraming paraan ay parang buhay bago ang Walker Apocalypse. Bagamat ang Commonwealth ay tila idyllic sa ibabaw, maraming Alexandrians ang nagsimulang mapagtanto ang malupit na paghahati ng uri na nakinabang lamang ng mayayaman at makapangyarihan, tulad ni Gobernador Milton, at ang kanyang spoiled, bratty na anak na si Sebastian. Sa kabila nito, naging kapaki-pakinabang na enforcer si Carol para kay Lance kapalit ng pagtiyak niya na natanggap ni Ezekiel ang medical na paggamot na kinakailangan upang gamutin ang kanyang cancer. Habang si Eugene ay nagsimulang umibig kay Stephanie, natuklasan niya na siya ay talagang isang babae na nagngangalang Shira. Inatasan ni Lance na kunin ang kanyang tiwala at itulak siya patungo sa pamumuno sa Commonwealth hanggang Alexandria. Nakilala ni Eugene ang tunay na boses ni Stephanie, ang kapatid ni General Mercer, si Max, na nagpahayag ng kanyang nararamdaman para sa kanya ay totoo. Sina Aaron at Gabriel ay sumali sa isang outreach mission upang dalhin ang isang komunidad ng mga nakaligtas na nakatira sa isang apartment complex sa Commonwealth. Naninirahan din sa komunidad na ito ang Negan, na ikinasal sa isang babae na nagngangalang Annie kung saan siya umaasa ng isang anak. Lingid sa kanilang kaalaman, naniniwala si Lance na ang komunidad na ito ang may pananagutan sa naunang pag-atake sa isang Commonwealth caravan. At kaya ang Commonwealth team na kasama sina Aaron at Gabriel ay nagsimulang patayin ang mga nakaligtas. Nagawa ni Gabriel na magpadala ng mensahe kay McGee, na dumating kasama ang mga sundalo upang labanan ang Commonwealth. Matapos patayin ang mga sundalo ng Commonwealth, natuklasan ng grupo na si Lee ang umatake sa karavan. Nang matuklasan ni Lance ang pagkamatay ng kanyang mga sundalo, gumawa siya ng plano para sa paghihiganti. Iniutos niya ang pagkamatay ni Daryl, Gabriel, at Aaron, na namamahala sa pag-iwas sa kanilang mga umaatake sa Commonwealth. Nakipagsosyo siya kay Lee para patayin si McGee. Ngunit dumating si Daryl upang iligtas siya at napilitang patayin ang kanyang dating mahal. At sa wakas, kinokontrol ng malaki at makapangyarihang hukbo ni Lance ang Alexandria, Hilltop, at Oceanside. Sa kabutihang palad, nagawa ni Carol na makipagkasundo kay Gobernador Milton, at nakuha ni Daryl si Lance at ibinalik siya sa Commonwealth kung saan siya nakakulong para sa kanyang mga pagtatangka sa pag-agaw ng tungkulin sa pamumuno. Ang Commonwealth ay isa ng ligtas na lugar para sa mga nakaligtas na manirahan. Bagamat hindi pa rin ito perpekto dahil ito ay pinatatakbo ng makasarili at magarbong Miltons. Habang ang Commonwealth ay naghahagis ng isang napakalaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang anibersaryo nito, isang nakakulong na Lance ang nag-utos sa kanyang mga tapat pa ring alipin na patayin ang ilang janitor ng Commonwealth. Habang nagsasalita ang mayabang na si Sebastian Milton, nagpatugtog sina Eugene at Max ng isang recording para sa karamihan ni Sebastian na nagdedetalye ng kanyang pagkamuhi para sa mas mababang uri, at kung paano niloloko ang buong sistema para makinabang ang mga mayayaman at makapangyarihan na. Nagiging sanhi ito ng kaguluhan ng mga mamamayan ng Commonwealth, tulad ng paglabas ng mga zombified janitor sa karamihan na ginagawang massacre ang buong festival. Habang sinusubukang patayin ni Sebastian si Max sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa isang walker, pumagit na si Eugene, inihagis ang walker kay Sebastian. Habang humihingi ng tulong si Sebastian, hindi pinapansin ng karamihan ang kanyang mga pakiusap at iniwan siyang mamatay. Kasunod ng pagkamatay ni Sebastian, si Eugene ay nilitis para sa kanyang pagpatay at ang kanyang mga kaalyado ay nahuli ng mga sundalo ng Commonwealth. Tanging sina Daryl at Carol lang ang nakakalaban sa kanilang mga umaatake, sa pagsisikap na mahanap at mailigtas ang kanilang mga kaibigan. Napilitan sina Daryl at Carol na ilabas si Lance Hornsby sa bilangguan.
Ipinaalam niya sa kanila na ang kanilang mga nawawalang kaalyado ay ginagamit para sa paggawa ng mga alipin sa isang misteryosong kampo ng trabaho na kilala bilang Outpost 22. Nang subukan ni Lance na patayin ang kanyang mga bagong bihag, napilitan si Carol na patayin siya. Sa kalaunan ay nakipagtulungan sina Daryl at Carol kay Maggie. Sina Rosita at Gabriel na nakataka sa mga bumihag sa kanila at isang pangkat na pinamumunuan ni Aaron, Lydia at Lupe. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan ng grupo na ang Outpost 22 ay sa katunayan ang Alexandria na ngayon ay kontrolado ng Commonwealth. At ang higit pang pagbabanta ay ang katotohanan na ang ilang mga naglalakad ay nagsimulang mag-evolve at makakuha ng kakayahang gumamit ng mga armas. Sa loob ng Alexandria, pinamunuan ni Negan at Ezekiel ang kanilang mga kapwa bilanggo sa isang paghihimagsik laban sa sadistang warden ng Outpost. Pagdating ng team ni Daryl para sumama sa laban, matagumpay na nabawi ang Alexandria. At ang mga bilanggo ay pinalaya. Si Maggie ay muling nakasama ng kanyang anak na si Herschel. Ngunit hindi pa rin sigurado si Rosita sa lokasyon ng kanyang anak. Coco, ang bagong hukbo ng rebelyon na kilala bilang koalisyon, ay nagmartsa patungo sa Commonwealth. Bumalik sa Commonwealth, si Eugene ay nilitis para sa pagkamatay ni Sebastian. Kasama si Yumiko na nagsisilbing abogado niya. Sa panahon ng paglilitis, sinisikap ni Yumiko at Eugene na gamitin ang kanilang plataporma para i-rally ang mga mamamayan ng Commonwealth laban sa kanilang mapang-aping pinuno. Bagamat si Eugene ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng kamatayan, ang kanyang talumpati ay gumagana sa pag-convert kay Mercer sa revolusyon at pinalaya siya ng sundalo mula sa pagkakulong. Pagkatapos ay tinulungan ni Mercer na islip ang hukbo ng koalisyon pabalik sa Commonwealth bago siya arestuhin ni Pamela dahil sa pagtataksil. Pagkatapos ay pinamunuan ni Pamela ang koalisyon sa isang bitag. At kapag sinusubukang barilin si Maggie, ang batang Judith ay namagitan at kinuha ang bala sa halip. Isang naguguluhan na si Daryl ang isinugod si Judith sa ospital para humingi ng tulong habang pinangunahan ni Pamela ang isang kawan ng mga naglalakad patungo sa mga pader ng Commonwealth upang mag-trigger ng lockdown sa buong lungsod. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Pamela ang mga bagong variant ng Walker na lumalampas sa mga depensa ng lungsod. Habang binabahan ng mga naglalakad ang mga lansangan ng Commonwealth, inutusan ni Pamela ang kanyang mga sundalo na protektahan ang mga elite ng lungsod at iwanan ang iba sa tiyak na kapahamakan. Bagamat inabandona ni Daryl ang ospital, nagawa niyang ibigay ang sarili niyang dugo para iligtas ang buhay ni Judith. Kasunod nito, sumama si Daryl sa iba pang nakaligtas sa kanilang laban para iligtas ang Commonwealth. Pagkatapos ay tinulungan ni Max at Princess na palayain si Mercer para sumali sa laban. Sa kanilang laban para iligtas ang Commonwealth, malungkot na namatay sina Luke at Rosita. Habang ang libu-libong inosenteng sibilyan ay nagsusumamo sa mga tarangkahan ng mayayamang estate ng Commonwealth na pasukin at iligtas mula sa paparating na kawan ng mga naglalakad. Inutusan ni Pamela ang kanyang mga sundalo na barilin ang sinumang sibilyan na magtangkang pumasok. Pagkatapos ay pinangunahan ni Daryl at Mercer ang kanilang mga kupunan sa estates, kung saan matagumpay nilang napabagsak si Pamela mula sa kapangyarihan at naaresto siya. Bagamat may pagkakataon si Maggie na patayin si Pamela, sa huli ay nagpasya siyang iligtas ang kanyang buhay. Isang aral na natutunan mula sa Rick sparing Negan lahat ng mga taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay pinangunahan ng mga nakaligtas ang mga naglalakad sa estates at pinasabog silang lahat. Sa pagkakaligtas ng Commonwealth, ang mga nakaligtas sa wakas ay naging mapayapa. Sinabi ni Maggie kay Negan na hindi pa niya ito napapatawad, ngunit ayaw na niyang kamuhian pa siya. Makalipas ang isang taon, si Ezekiel ay ngayon ang bagong gobernador ng Commonwealth kasama sina Mercer at Carol na naglilingkod sa kanyang tabi. May anak na babae sina Eugene at Max na pinangalanan nila kay Rosita. At pagkatapos malaman mula kay Judith na si Mechon ay naghahanap ng buhay na Rick, nagpasya si Daryl na umalis para hanapin din sila. Bago umalis, nagpaalam siya kay Carol na nangangakong babalikan niya ang kanyang matalik na kaibigan balang araw. At habang patapos na ang serye, nasilip namin si Mechon. Hinahanap pa rin ang nawawalang Rick. At mismong si Rick Grimes, nahuli pa rin ang misteryosong grupong si Red, ngunit pinanghahawakan pa rin ang pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya.